Kalayaan sa pananalapi, August 10. Offertory Reading Devotional. Ang namumuno sa dukha ay ang mayayaman, at ang nanghihiram ay alipin ng nagpapahiram. Kawikaan Kapitulo 22 Versikulo 7. Parang malupit kung iisipin, ang nilalaman ng talata sa kawikaan na hindi mapag-aalinlangan ng katotohanan. Gayunpaman, inilahad ng Diyos sa kanyang salita ang ilang panuntunan para sa inyo upang magkaroon kayo ng ganap na kalayaan, kasama na ang pananalaping aspeto ng inyong buhay. Isang araw, isang kaanib ng iglesia ang nagtungo sa Ingat Yaman at sinabihan ito, "Kailangan ko ang payo sa pananalapi. Sa maraming taon nakikipagpunyagi ako sa problema sa pananalapi, ngunit hanggang sa ngayon ay hindi pa ako nagkakalakas ng loob na humingi ng tulong. Ikaw ang Ingat Yaman. Maaari mo ba akong tulungan?" Tinanong siya ng Ingat Yaman, "Pagkatapos mong ibalik ang iyong ikapo at mga handog, paano mo ginagastos ang iyong pera bawat buwan? Mayroon ka bang kontrol sa iyong buwanang gastos?" "Nako, wala akong ideya kung paano gastusin ang aking pera," ang tugon niya. Marahil ito ang inyong sitwasyon ngayon. Ang mga taong hindi alam kung paano gagastusin ng tama ang kanilang pera ay karaniwang nasusumpungan na nahihirapang mabuhay sa pamamagitan ng perang mayroon sila. Iyan ang dahilan kung bakit kailangan ng bawat isang matutunan ang 3 payak na mga hakbang upang matamo ang kalayaan sa pananalapi. Una, disiplina sa sarili. Ilagay ninyo ang lahat ng inyong paggastos sa kontrol ng Diyos. Sa paggawa ninyo nito, nagiging manager niya kayo sa pananalapi, at kailangang gawin ang lahat ng paggastos sa pananaw ng Diyos. Sa patnubay ng Diyos, mapuputol ang anumang masamang kaugalian. Ikalawa, magkaroon ng buwanang budget. Pagpasyahan kung magkano ang gagastusin sa bawat buwan sa bawat bagay. Italagang manatili sa inyong budget. Tingnan ito ng may realidad. Ang pagbabudget ang paraan ng mga taong maisasaayos at makontrol ang mga mithiin at magpasya ng maaga kung paano gagawa ang pera para sa kabutihan ng pamilya. Bawat pagbili ay dapat bigyang pansin sa liwanag ng budget. Nangangahulugang dapat iwasan ang biglaang pagbili ng anumang bagay, lalong-lalo na kung gumagamit kayo ng inyong credit card. Ikatlo, magkaroon ng kapanagutan sa kanino mang tao sa iyong budget. Sa Ecclesiastes, Kapitulo 4 Versikulo 9, Gis ay sinasabi, "Ang dalawa ay mas mabuti kaysa isa, sapagkat sila'y may mabuting gantimpala sa kanilang pagpapagod. Sapagkat kung sila'y bumagsak, ibabangon ng isa ang kanyang kasama, ngunit kahabag-habag siya na nag-iisa, kapag siya'y bumagsak, ay walang iba na magbabangon sa kanya." Kung may kapanagutan kayo sa ibang tao, magiging maingat kayo sa inyong paraan ng paggastos. Panawagan. Humingi ng karunungan sa Diyos upang gabayan ang lahat ng aspeto ng iyong buhay pinansyal. Ito ay isa sa mga paraan na gagawin mo upang ihuli ang iyong mga hangarin at unahin ang Diyos.